Magandang araw sa ating lahat. I am Major Ricardo Noel C. Fulgencio. During the time of Marawi, I was the Executive Officer of the 3rd Light Armor Cavalry Troop Separate Station in Cotabato City, sir. During that time, nag-start yung Marawi, napanood lang namin siya sa TV. Naglulukuhan kami ng former commanding officer ko noon. Sir, ibang klase to, sir. Lumalabas sa news yung mga terorista. Sabi niya ko, parang hindi maganda yung pakiramdam ko niyan. Lumabas na sila sa news. Ipaprepare yung pinakamalapit natin na armored vehicle sa area na yon, which is in Malabang, Lanao del Sur. Nasa baba lang siya ng Marawi area. Yung pinaprepare namin, unfortunately, talagang kinailangan siya na umakyat talaga sa Marawi nung gabi na ng May 23. Then ako naman, the next day, 24, dahil 3 armored vehicle na po namin yung pumunta dun sa area, it needs an officer to lead the armor unit. Then, jokingly, sabi nga ng CEO ko, saglit lang yan, bro, puntahan mo. Magjo-join ka sa convoy ng galing ng 1st Mechanized Battalion that the company will be led by then Captain Magora. Siyempre, nung nalaman ko na maglilid ng convoy na yun is si Sir Magoro, which is fortunately my squad leader in PMA when I was a cadet. Mataas ang respeto ko sa kanya. Sige sir, samahan ko yung squad leader ko. So, join ako sa convoy nila. Then, pagdating namin sa Marawi, almost whole day yung biyahe namin dahil may kalayuan din ng Cotabato, and upon approaching the Marawi area, is andun na yung threat. So, ginaid kami ng isang infantry battalion na nagsisecure nung outskirt ng Marawi. Nung nakapasok po kami sa Marawi, 25 na yun, 25 May, hasty planning lang. Then, nung naka-approach na ako sa vehicle ko, diretso mission kami. Our mission is to reinforce or i-rescue namin si Lieutenant Alvarez na naipit sa loob. So pagpunta ako from that is my first major encounter as an armor officer. Siyempre iba kasi I've been in a platoon leader and a company commander sa infantry unit station in an NPA area in Bukidnon. Kumbaga iba po ang laban doon. Iba rin yung laban pagdating na dito sa Marawi. Then pagpasok namin, sabi ko, parang style Sambuanga Siege to. Ang sundalo, kaliwat kanan sa armored vehicle. Sino ba? During that time na papasok kami, parang Sambuanga Siege po yung namin. Naging approach namin. Ang sundalo, left and right. Hindi pa namin alam kung asan yung talagang threat na mga kalaban po nun. Then, nung nagkaroon na ng firefight, left and right din ng putukan. Supposedly, ang grupo namin nun is may organic kami nakasama na from Marawi, the 5th Mechanized Battalion. One platoon from a certain company of the 53rd Company of the 5th Mech Battalion. Sila yung kabady ko. Then kami, reinforcing lang. Hindi ko kabisado yung area. So habang pumapasok kami, with the advent of technology, tumitingin na ako sa cellphone ko nung parang pinakamapa niya sa offline maps. Dito kami dumaan, ano kayo mga possible kuan. Kasi based sa briefing, nasa kabilang side yung kasama kong 1st Mechanized Battalion, nasa kabila. Then, nung nagka-firefight na, talagang, kumbaga, na-shock din ako, sir. Kumbaga, iba yung epekto na nag-volume fire na, tapos ramdam din namin yung aming armored vehicle na nagsishake dahil sa mga tama ng bala. Ganun malakas. Malakas po, sir, dahil kasi ang mga baril din po na, sir, high caliber din, sir. Talagang maramdaman din namin pag ang tumamal sa amin, 50 caliber, something na ang tunog din parang typical na sasakyan na tinutok-tok yung sasakyan mo. Tapos may naging minor problem pa kami na yung kasama naming infantry that time, they are student of I think class 200 and 201 and some infantry units also. Sila po yung pumasok. 14 SR company yata yung kasama ko nun, sir.
pagpasok namin, kumbaga yung communication, hasty pasok, hindi agad kami nakapag-synchronize ng mga radios namin. So normally, pagka sabi nga ng mga sinauna sundalo, sir, kinakatok lang tayo. Kaya sabi ko, iba na yung katok, ang daming kumakatok sa atin, sir, di katok yun, sir. Tama ng bala yun. Sir, Wala niyan sa bukid nun. wala sa bukid nun, sir. That is the reality. Wala sa bukid nun, sir, iba rin. Kasi when I was in the infantry, talagang feeling ako second lieutenant during that time because my last encounter na medyo malala is hindi ko rin makalimutan 01 April 2013 from 4 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock sa NPA area. Pero yun, sir, that is around 4 years ago, sir. So parang within 4 years battalion staff ako and walang encounter. Then biglang pasok ulit sa Marawi, grabe encounter, naghang pa talaga ako noon eh. Recalling ano bang SOP gagawin ko, ano bang natutunan ko sa nung nag-basic ako na paano ko ba i-maneuver. Oh, sige nga, gano'n nga. Talagang pa, sir, ang kwan ko, sir, sisilip ka lang sa bintana sa likod, sa gunport, nakita mo na yung kwan. Tapos tatawag ka sa radyo. Meron kasing nauna sa akin na officer, kaya mo bang i-hold yan? Pagkalanganin, sige, palitan tayo. Tapos after nun, hanggang, sir, talagang ubos na yung gulong natin. Talagang meron pa nakakatawang kwento doon yung tagilid na tayo. Sir, ibig sabihin, putok na yung gulong natin sa kaliwa. O, pantay tayo. Sir, pantay na. Lahat ng gulong natin, sir, flat na. Ano feeling ng gano'n? Yung parang siyempre, ano na eh. As an officer, sir, kumbaga, ang kasama ko sa loob ng Simba nun, sir, is the driver, the gunner. Tapos isang amo bearer. Tapos ako as officer. Kumbaga, ang style lang doon, talagang parang mapapraning ka rin eh. There are some titignan mo yung mga salamin mo, which is beta, nababasag na rin yung mga salamin, na parang wala tayong magawa na kwan. Siyempre yung gunner lang, ang nagde-decide lang ng kwan doon, yung driver and the gunner. So, very effective din sa amin sa ring jacking at rasabante. But luckily nung time na nung papasok kami sa bridge na yon, Bangulo Bridge, wala pang RPG nung time yun, sir. Siguro nasa loob pa. Pinapressure pa. Ang mga guns lang nito, 50 caliber and sa mga assault rifle lang ng mga kalaban. Pero no, pagsilip mo, nakikita mo yung mga infantry soldiers na pagtumba, hindi na gumagalaw. Anong feeling mo nun? Sabi ko, parang papasok na doon yung pan eh. Na, hindi, tao ko to eh. Tao ko to, balikan natin, atasan natin, i-equal natin. Kaya parang nangyari doon, sinabihan ko yung nasa unahan ko, radyo. Sige, i-hold nyo lang muna para makapasok yung mga sundalo natin sa mga bahay. Kami dito sa gitna, pupulutin namin yung mga nearby na casualty. Ganun ba kadami noon na nakaitik-itik nun, sir. Bali, left and right, may sundalo tayo na infantry noon. Nasa gitna kami na armor. Ang kalaban, nasa left and right buildings na rin, sir. So, tas meron pa dun sa harapan, yung bago lumiko ng tulay. Then, after nun, talagang, baga, medyo hanggang maghahapon na, hindi pa rin namin makuha-kuha yung tulay, hindi kami makapush. Pero, humihina na yung putukan nun, sir. So, ang ginagawa namin nun, talagang, sige, atasan mo yung sundalo. Kita mo, ako na yung nagmamando, sir, eh. Lapit-lapit, lang. Pagka, babaan mo na yung sundalo. Meron pa nga, sir, yung talagang makausap mo na yung sundalo na kwan eh. Patay na. Besyo, pag wala nang buhay yung sundalo, sir, matigas na eh. Kausapin mo na lang eh. Buddy, kwan ka muna para maipasok ka namin. Ayaw ka namin iwanan dito. Patay na. Patay na, sir. Biglang lalambot yung katawan nila, sir, para mga di mo explain eh. Tablutin mo, taas meron pa isa. Ito, gumagalaw pa. Iatas natin. Sa likod naman, sir, isang armored vehicle, isisirit na siya paakyat pabalik ng brigade. Tapos hanggang... Ganon ka-tindi, no? Matindi. Ano to, first 3 days to? First 4 days? 25, sir. At least first 3 days, sir. First 3 days. Yun yung parang, kumbaga, aside sa pinaka-honesto na, sir, pumasok si Major Alvarez para i-rescue yung grupo yung sa, ano bang batalyon? Late Morales. Late Captain Morales. So kami naman, sir, supposedly yung group namin, sir, yung next na papasok sana sa tulay. Pero hindi kami nakapasok, sir. Hanggang hinold na lang yung tulay. Ang kinlear na lang ng paligid, sir. Hanggang nakalink up kami, sir, sa ibang armored units. Na-clear na lang namin yung mga paligid, sir. Then after nun, 25,
nag-regroup kami para palitan lahat ng mga... Luckily, may isang armor company rin kami sa loob ng 103rd. So may mga gamit sila na pangpalit. Pero bago mo ikwento yung palit, pwede mo bang i-compare yung giyera mo sa infantry versus giyera mo sa armor? Kasi ikaw yung isa sa mga officers na infantry ka na una, na-encounter ka ng ayos-ayos din sa infantry, pero ito ngayon, here you are, armor officer. Magkaiba yan, di ba? Sige, ano yung feeling or paano yun? During the infantry, sir, yung cool minds under pressure, nagagawa pa natin nun, sir. Kasi pagka, sabi nga, unang putok, hindi ka tinamaan, okay lang yan. So, the basic. You hold the GPS, tawagin mo na lumapit sa yung radio operator mo, you plot, hanap ka ng matataguan, you plot, pakinggan yung paligid, kung saan, tignan yung terrain, yung mapa, tignan yung terrain, then i-assess mo kung galing dito ang putok, kaya pa ng tropa, sige, push natin. Pag medyo kan tayo sa terrain, dito tayo, area. Pero during the Marawi, ang tingin ko lang siya, cellphone ko tas puro buildings. Kumbaga sa urban, tas nasa loob pa ako ng vehicle, medyo, kumbaga, blind pa sir parang nagre-record pa. Hang ka talaga, maghang ka talaga. Hang ka talaga, talagang, kumbaga, sabi ko nga parang second lieutenant sir There is no, snappy second lieutenant when it comes to first encounter. Kaya para sa akin nung time na yun sir first encounter ulit yung pakiramdam ko nun. Siyempre, armor, first encounter mo as first armor. Encounter, parang tinamaan din ako ng takot dun, sir. Typical tao rin naman tayo. Takot. Pero yung takot, hapon na, nung medyo naglaylo na lahat. Pero yung during the firefight, doon pa yung adrenaline, sir Isipin mo yung kapwa mo, nakuhan. Hindi, i-cover natin to. Iharang mo yung armored vehicle dito para makapasok sila sa building na to. Supportan sila, ipasok lahat sila dito. Senyasan sila. Para maganda, sir. Pero yung, kumbaga sa infantry, sir, pagkakuan, alam na sundalong gagawin, sir Dahil ka, lang. Pero sir, dahil nga doon, nirespeto pa natin, sir, yung mga areas kasi, dahil syempre, during the firefight, hindi man tayo pwede basta pumasok sa mga bahay. Pero, kumbaga, naging last resort na lang natin na pumasok sa bahay dahil walang mataguan talaga mga kasundaluhan natin, sir. Walang kamakan. Kaya gagawin natin, sir, iharang natin armored vehicle para makapasok sila sa mga bahay doon, sir. Dahil malakas yung kalaban sa harapan. So, ang ganda talaga pala ng teamwork agad ng armor tsaka dismounted troops doon, no? Kasi nung time ko naman po, sir, I am a cavalry officer. So, meron lang akong machine and wala po akong taong pwedeng ipa-deploy. Kumbaga sa separate company, sir, we are the armor units providing armor capabilities sa mga different infantry divisions po natin. So, a certain battalion will request capability of the armor. Kami yung nagpo-provide. Unlike for the mechanized battalion, na they have their own AOR wherein they could operate as one. Kami naman, the cavalry unit, we train the infantry units na ma-opcon, saan po kami ma-opcon, so they will know how to utilize the armored vehicle. Alam nila paano sumakay, alam nila kung saan sila tatakbo pag lumabas sila ng vehicle. Yun yung, kumbaga, itinuturo din namin para pag once na ma-attach yung mga cavalry units namin na certain battalion, that certain battalion will be, kumbaga, mechanized train na po. They are man and machine. Yun lang yung difference, kumbaga, sa amin. Kaya, during that time of Marawi, wala po ako sa sariling tao. So, yung mga tao, lahat na infantry na yan, kumbaga, yan na yung mga foot soldier na magiging kabady ko. Kaya sabi nga, sir, walang unit-unit. We are one armed forces. So, talagang kung saan tayo kailangan, ibibigay natin yung 100% na capability natin nun. So, which is very good. Kasi talagang dito, yung Marawi, kitang-kita mo yung teamwork ng lahat, di ba? For the Marawi siya, sabi ko nga, sir, yung sa una na during the first few days, talagang meron pang mga meron pang differences bawat unit. Siyempre, meron dito, gusto ni ganito, yung unit niya ang manguna, ganyan. Kumbaga, that is the one. Pero
as times go, sir, nag-evolve din ang leadership. Naging maganda, naging smooth, hanggang nung nagdatingan na, sir, yung additional vehicles po natin, the M11A1, the APC. Timing din na yun din yung in 2015 dumating yung 114 natin na additional APCs from the EDCA. Then na-refurbish natin, sir. And kasama na rin po dyan yung mga RCWS natin, the Remote Control Weapon Station, wherein may thermal capability at infrared. So kasama rin sila sa mga dumating nun, sir, na-utilize natin. So yung pagdating nila, kumbaga, natuto na, nagkaroon na tayo ng mga task group, na planning. Kumbaga, aside sa yung 25, sir, bumalik na kami sa brigade para kwan. Yung mga infantry units na kwan, ang ginawa lang natin doon, sir, nag-iwan tayo ng one section na armor doon para lang ma-hold natin yung area na yon. Hindi gusto kong tanungin sa'yo kasi parang sabi mo kanina, gusto kong balikan yung sinasabi mong natakot ka rin kasi parang kagabi kasi may nag-message ang isang former PMA superintendent na, Dennis, napanood ko yung interview mo kay Captain Martinez. Sabi niya, I'm proud of my plebes. Gumaganoon si Sir. Ngayon, for the benefit kasi na, di ba, tinuturo kasi sa atin normally sa training, control your fear, di ba? Yes, sir. Pwede mo bang i-expound ng kaunti? Kasi yes, sir. The courage is not the absence of fear. Yes, it's sir. the courage. Ano man tawag doon? Paano natin i-manage, sir? When I say na yung sinasabi ko, sir, natakot. Nung during the firefight, sir, the natural leadership lumalabas sa atin as officer, sir, especially sa pinanggalingan natin na training, sir. We are trained with a good moral and on how to handle people. Yung sa akin naman, sir, yung dumating na lang yung takot, sir, on the hapon. Yung sa hapon na lang. Kumbaga, ano ba to? Ang kalaban ko, kapwa ko Pilipino. Dumating agad sa'yo yung gano'n? Kasi kumbaga, sa NPA naman, kapwa din natin Pilipino. Yes, bakit mo naisip yun sa Marawi? Yung sa NPA po kasi, sir, even though na, kumbaga, my motto when I was a company commander is, we bring peace and development. So, there will be development kung peaceful sa area. So, naka-encounter tayo doon, nakakapagpa-surrender tayo. Pero yung dito sa Marawi, parang sabi ko, sobrang dami naman nilang kalaban dito. So, dami ng kalaban, ang dami ng friendly forces na na-casualty. Na-casualty. Kumbaga, yung takot ko lang doon, sir, is hindi siya takot na ayoko na lumaban. But, kumbaga, it's a positive way ng fear na kumbaga kung hindi kami ang pinadala dito, sino pang iba? So yung baga, ano ba tawag natin dito sa natakot na pan? Kung lang naman, sir, syempre nakita mo maraming casualty kasi na sundalo na tropa na kumbaga dapat paano natin mami-minimize ito. So, kumbaga, that is ko lang yan. Yung personal ko na lang, sir, na hindi ko kailangang ipadama sa mga kasundaluhan ko na kinabahan din ako during those firefight. Pero paano mo, for the benefit, lalo na yung mga tenyente na papasok pa lang sa giyera na first time papasok sa giyera. Kasi ang ano talaga dyan, hindi ka maunahan ng takot. Yes, kasi sir, naunahan ka, warsyak ka di ba? Yes, sir. Pag naunahan kasi tayo ng takot, sir, andun na yun, hindi ka na makapag-command. Sa akin naman, sir, kumbaga, in every operation that I will be going through, prayers lagi, sir. Paniniwala, whatever religion we have, as long as we believe in one supreme being, sir, that will guide us, as gagawin ko ng tama, Panginoon, gagawin ko ng tama ang mission na to. Gabayan mo ko. So, ganun din ang kilang ko sa mga kasundaluhan ko. Nung pa na kami, sir, na-organize na kami noon, we start the day with a prayer, then briefing. Tapos, after the day, meron kaming parang AAR. What went well, what went wrong. Para the next day na operation, hindi na maulit. Then, bago maghiwalay, prayer ulit, sir. And, sa leader, lagi namin sinasabi sa mga sundalo natin na gawin lang natin tama. Kasi pagka gumawa tayo ng kalokohan sa gera na to,
siningitan natin ng kalokohan, baka iba ang balik sa atin. Kasi, kumbaga, yan yung pamahiin ko siya when I was in the infantry also. Na pag meron akong sundalong na-disgrasya, tanong ko, may ginawa kang kalokohan bago ka, ano, ayaw maniwala eh. Kung ano mang kalokohan yan, that's their personal. But I'm challenging din, bago tayo mag-operate, nagdadasal tayo. So, singitan natin ito na maayos. Kasi in the infantry, sir, meron akong brother Muslim, and different Christian mga kasama rin, sir. So, before we jump up, we had our Christian prayer. Then the brother Muslim, they have their own prayer. So, kumbaga, sabi ko, mag-ooperate tayo as one. Iwasan, tanggalin natin yung mga kalokohan yan. Kung ano yung mission natin, gawin lang natin. So, ganun din yung dinala ko sa Marawi na pag nag-ooperate tayo, is ibigay natin yung puso natin sa lakad na to. Kumbaga, kung isipin natin yung takot natin, kasi during that time of Marawi, honestly, sir, isa rin pumasok na kabako kasi bagong ako lang yun eh. My eldest daughter is only few months old. Tapos, during that time of Marawi, is my R&R. Tapos, yun yung date ng binyag ng anak ko. Aray. Wherein hindi ako naka-attend. Naka-attend lang ako doon is nagkuha na lang ako eh. Buti lang may kahit paano with the advent of technology, we had video call. So, bibidyo call lang ako, yung mga bisita binabati ko na lang. Then sagit lang, hold lang muna. At may babagsak na bomba na eroplano. Aray. Yeah. Kasi ano yan eh, di ba? Wow, sinabi mo yung mga very touching kasi sa atin na sundalo kasi most of the time di ka nakaka-attend ng family occasions. Yun yung mga, kumbaga, siguro yun yung takot na isa. Kasi bagong tatay ako nung time na yon. Tapos first occasion anak ko, binyag, few months old pa lang po yung anak ko nun. Eh, hindi ako maka-attend. Pero kumbaga, sabi ko nga, hindi man ako naka-attend. Pero at least yung mga, baga, sino pang pupunta dito kung lahat na tayo isipin natin yung baga iba. Kasi may isang sundalo rin ako na nung time na yun namatayan siya na anak. Kasi parang same day na yun. Ang paalam siya sa akin, sige, ilalabas kita. Gagawin ko ng paraan na may labas ka. Ang sagot na lang ng sundalo ko na yun is, sir, kumbaga, hanggang dun lang talaga, sir, ang pinagkaloob ng Panginoon sa amin, sir. Na, kung uwi ako, sir, malulungkot lang din ako, sir. Malulungkot lang din po ako, sir. At yung i-risk ko, sir, na paglabas, samahan ko na lang kayo, sir. Kasi pag iniwan ko kayo, sir, wala ring marunong humawak ng baril ng sasakyan na yan. Kaya parang, kumbaga, is another motivation for me as a leader, sir, na may sundalo kung gano'n ang mentality. Dapat ako as a leader, mas matatag ako. Mas matatag ako na yung mga malilit na bagay, iba'y ko priority. Kasi sabi nga niya, sir, kung lalabas ako ng Marawi, andyan ang risk. Wala na rin yung anak ko, sir, kinuha na ng Panginoon, iyak na rin ako. So, nakausap ko naman, sabi ko, bawi na lang ako sa asawa ko, sir, pagka matapos ito. Kaya siya yung binabantayan ko, sundalo ko nun. Binabantayan ko sa sundalo, baka kuhan. Pero sabi niya, sir, kung iiwanan ko kayo, sir, itong baril kasi na to, sir, ako lang nakakaalam nitong, baga, ano yan, dahil mga luma, ibang gamit lahat, sir. May mga certain tao, sir, alam nila yung ritual ng isang, itong sasakyan na to, sir, kabisado ko to, sir, pag itong ganito, walang problema yan, hindi yan sira. Ito lang pipitikin mo dyan, parang gano'n. So sabi niya, sir, tuloy lang natin, sir. Tuloy lang natin. So, kaya nung ako naman yung dinaanan ng pagsubok na gano'n, sabi ko, sige lang ako, sa asawa ko. Just pray for me. Safe ako, safe ang mga tao ko. And I have a good health, good mind to lead my people. So, hanggang tuloy-tuloy lang, sir. Pero parang ano ba, gusto ko lang anuhin kasi itong mga ganitong interview kasi unscripted to eh. Yes, unscripted to na just to show sa mga nanonood, lalo na sa public, yung sacrifices ng lahat. And actually,
lahat naman tayo nagsasakripisyo para sa pamilya. Sundalo ka man, doktor ka man, etc. Di ba? Pero, yung sa'yo kasi, yung sacrifices, damang-dama mo kaagad sa first day. Yes, na kung hindi mo malampasan yon, knowing na 5 months ang duration nun, parang ang bigat-bigat na dalhin kung hindi mo kinonvert to positivity kasi yung nangyari sa'yo, di ba? Number one, sir, I have a good wife who is very supportive. I also have a good family who is also very supportive. Kumbaga, even though na in times of danger, they would not say na, uwi ka na lang dito. Kailangan ka namin. Paano pag nawala ka? But with my wife motivation, sige lang. Kung talagang hindi kayang umuwi, andito naman ang mga pamilya natin para tulungan ako dito na kwan. Yeah, may raos natin na maayos yung event ng anak natin. So, basta pangako mo lang na uuwi ka ng buo at maayos. Oo, kako. Which is hindi mo maipangako. Which is ang hirap. Oo lang, pero hindi may pangako kasi as everyday na kwan natin, talagang at the end of the day, kumbaga sa kwan sit rep ka kay CEO mo, sit rep ka rin kay commander mo. Buti na lang malakas signal nun. Okay ako. Buti sir, malakas ang signal and kumbaga alam din ng wife ko and my family on yung kung ano yung limitation when they call. Kumbaga, hindi anytime tatawag yung mother ko, father ko, yung wife ko, hindi. They will just wait siguro pagdating ng hapon. Okay. Ngayon, pag tumawag ako ng hapon, okay, good. Another day. Another life. So, kumbaga, yun yung naging hindi parang tinrain ko rin yung mga sundalo ko na masitrap kayo once a day. Yung pa-inform nyo sa pamilya nyo na okay tayo. Then yung isa rin na naging challenge sa akin, sir, nung dumating na yung mga reinforcement natin na additional armored vehicles. Ang naibigay sa akin sa unit ko is majority private. Ito na. Private. That is another leadership challenge. Pagtingin ko, uy, bakit puro private? Next episode tayo sa puro private.